Pinaluhod sa harap ng karangyaan, tinawag na daga, at itinapon na parang basura sa mismong araw ng kasal. Habang naghihingalo ang aking ama, pinili ni Marco ang yaman kaysa sa aming pag-ibig. Ngunit ang bawat patak ng luha ko noon ay naging lason na magpapabagsak sa inyo ngayon. Hindi na ako ang babaeng inyong niyurakan. Ako na ang bagyo na sisingil sa lahat ng inyong utang. Lumuhod ka, Elena. At habang nasa ibaba ka, punasan mo ang putik sa aking sapatos gamit ang iyong mga kamay na sanay naman sa dumi. Huwag kang mag-alala. Baka pagkatapos nito ay maawa ako at pirmahan ko ang tseke para sa operasyon ng tatay mo. Nanigas ako sa aking kinatatayuan sa gitna ng malawak na bulwagan ng mga Consuelo. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Malamig, mapang-uri, at walang bahid ng awa. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang mga papeles mula sa ospital, ang huling pag-asa para sa humihingalo kong ama. Ang bawat pahina ay basang-basa na ng pawis mula sa aking nanginginig na palad. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama ni Marco, inakala ko ay sapat na ang aking pagmamahal at pagsisilbi para matanggap ako ng kanyang pamilya bilang tao. Pero sa gabing ito, sa harap ng kanilang mga mayayamang bisita, ipinamukha sa akin na ako ay nananatiling isang basahan lamang sa kanilang paningin. Dahan-dahan kong nilingon si Marco, ang lalaking nangakong poprotektahan ako habang buhay. Nakatayo siya ilang hakbang lamang ang layo, maayos ang suot na tuksido, ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Marco, please, bulong ko na tila isang hiling na naghihingalo. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang malakas na pagyanig na hindi ko mapigilan. Pero sa halip na hawakan ang aking kamay, humakbang siya paatras. Elena, just do it, sabi niya sa isang mahinang boses na puno ng takot sa kanyang ina. Ayoko ng eksena rito. Isipin mo na lang ang tatay mo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang aking mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at unti-unting bumigay hanggang sa maramdaman ko ang malamig at matigas na marmol na sahig. Habang bumababa ang aking katawan, narinig ko ang mahihinang tawanan ng mga bisita na tila mga tinik na tumabaon sa aking pandinig. Ang bawat marangyang hiyas na suot nila ay kumukutitap sa ilalim ng dambuhalang chandelier, isang kabaligtaran sa aking lumang sapatos at kupas na bestido. Inabot ko ang dulo ng kanyang sapatos, ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mamahaling balat nito para alisin ang isang maliit na mantsa ng putik. Sa bawat pagkilos ko, nadarama ko ang pagguho ng bawat natitirang piraso ng aking dignidad. Ang bawat hibla ng aking puso ay tila pinupunit ng dahan-dahan, walang tunog, ngunit ang hapdi ay umaabot hanggang sa aking kaluluwa. Tumingala ako at nakita ang mapanuyang ngiti ni Doña Consuelo. Itinaas niya ang kanyang baso ng mamahaling alak at uminom ng dahan-dahan, tila ninanamnam ang aking pagdurusa. Si Marco, ang mga taong galing sa kanal, kahit lagyan mo ng ginto, babalik at babalik sa lupa para sumamba. Nang matapos ko ang huling bahagi ng kanyang sapatos, tumayo ako ng pilit, umaasa na ibibigay na niya ang kanyang pangako. Ngunit itinapon niya ang tseke sa sahig, malapit sa isang basong nabasag nang mahulog mula sa mesa. Ang papel ay nabasa at naging marumi sa gitna ng alak at bubog. Nagbago na ang isip ko. Elena, masyado kang mabagal. Siguro ay hindi talaga para sa tatay mo ang mabuhay pa. Hindi ko na naramdaman ang lamig ng ulan nang lumabas ako ng mansyong yon. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa aking mukha ay humahalo sa aking mga luha na hindi ko na mapigilan ang pagdaloy. Naglakad ako sa gitna ng kadiliman, hawak ang basang papel na wala ng halaga hanggang sa maramdaman ko ang mahina at paulit-ulit na panginginig ng aking cellphone sa bulsa.
Nang sagutin ko ito, ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa isang napakalayong lugar. Pasensya na po, Ma'am Elena. Ginawa po namin ang lahat, pero hindi na po kinaya ng puso ng daddy niyo. Wala na po siya. Napahinto ako sa gitna ng kalsada. Ang mundong dati ay maingay, ay biglang tumahimik. Isang nakabibinging katahimikan na tila lumalamon sa aking buong pagkatao. Ang mga papeles na hawak ko ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking mga kamay at tinangay ng agos ng tubig sa kanal. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang lamig sa aking puson, isang pitik ng buhay na tila sumisigaw sa gitna ng aking pagluluksa. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, pagkatapos kong ilubog ang aking mukha sa putik para sa mga taong kinalimutan ang aking halaga, kinuha pa rin nila ang lahat sa akin. Tuminiga ako sa madilim na langit habang ang ulan ay patuloy na bumabalot sa aking nangangatog na katawan. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanila, bakit ako pa rin ang naiwang mag-isa sa gitna ng baha? At paano ko bubuhayin ang munting himala sa loob ko kung ang tanging natira sa akin ay ang mga abo ng aking nawasak na pangarap? Wala na ang mga kamay na dati ay humahaplos sa aking buhok tuwing ako ay nasasaktan. Sa loob ng punerarya, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong hininga na tila naghahanap ng rason kung bakit kailangan ko pang magpatuloy. Ang amoy ng pormalina at ang malamig na simoy ng aircon ay tila nanunuot sa aking mga buto. Ipinapaalala sa akin na sa mundong ito, ang kahirapan ay isang malaking kasalanan na ang kabayaran ay buhay. Nakatingin ako sa mukha ni tatay sa loob ng murang kabaong. Ang kanyang mga pisngi ay tila lalong lumubog at ang kanyang mga palad na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa bukid ay nakapatong sa kanyang dibdib, tahimik at wala ng pakiramdam. Naalala ko kung paano niya tinitipid ang bawat butil ng kanin para lamang may maibaon ako sa paaralan noon. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pangarap niya para sa akin, ay natapos sa isang maliit at madilim na silid na ito dahil lamang sa hindi ko nakuha ang pirma sa tsekeng iyon sa tamang oras. Elena. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagpapatibok ng aking puso sa tuwa, ngayon ay nagdudulot na lamang ng hapdi na tila binubuhusan ng asin ang isang sariwang sugat. Hindi ko siya nilingon. Nanatili ang aking paningin sa aking ama. Naramdaman ko ang paglapit ni Marco. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang lason sa gitna ng payak na silid na ito. Elena, pasensya na. Hindi ko alam na naaabot sa ganito, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pekeng pagsisisi na hindi kayang tustusan ang halaga ng buhay na nawala. Narito ako para tumulong. Alam kong kailangan mo ng pambayad sa lahat ng ito. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng glass cover ng kabaong. Ang puting sobre ay tila isang malaking insulto, isang mantsa sa huling hantungan ng aking ama. Para saan yan, Marco? Tanong ko. Ang boses ko ay tuyo at walang emosyon, tila isang lupang tigang na matagal nang hindi nadadaluyan ng tubig. Pambayad sa hospital bills, sa punerarya, at para na rin makapagsimula ka muli. Sagot niya nang hindi tumitingin sa aking mga mata. Sabi ni Mama, sapat na raw yan para hindi ka na lumapit sa amin kailanman. Consider this a settlement, Elena. Ayaw namin ng gulo. Isang settlement. Ang buhay ng aking ama, ang 5 taon ng aking pagmamahal, at ang bawat patak ng luha ko habang nakaluhod sa harap ng kanyang ina, ay tinumbasan lamang nila ng isang sobrang puno ng pera. Ang sakit na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre. Sandaling nagliwanag ang mukha ni Marco. Inakalang tatanggapin ko ang kanyang alok. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ko ang sobre at sa isang mabilis na pagkilos ay ipinukol ko ito
ng buong lakas sa kanyang mukha. Ang mga bundle ng pera ay nagkalat sa sahig, tila mga tuyong dahon na walang saysay sa gitna ng aking pighati. Akala niyo ba lahat ng bagay ay mabibili niyo? Ang aking boses ay gumaralgal sa tindi ng puot. Ang perang ito ay hindi kayang ibalik ang hininga ng tatay ko. Hindi nito kayang burahin ang pagluhod ko sa harap ng nanay mo habang pinagtatawanan niyo ako. Lumabas ka rito, Marco. Isama mo ang pera mo at ang konsensya mong bulok. Elena, nagpapakabaliw ka na. Wala kang pera. Paano mo ililibing ang tatay mo? Bulyaw ni Marco. Ang kanyang tunay na kulay ay lumalabas na dahil sa naputol niyang pasensya. Kahit maghukay ako gamit ang sarili kong mga kuko, maililibing ko ang tatay ko ng may dangal. Sagot ko habang itinuturo ang pinto. Dangal na kahit kailan ay hindi niyo magkakaroon kahit gaano pa karami ang ginto niyo. Umalis ka na. Nang makaalis si Marco, muli akong binalot ng katahimikan. Napaupo ako sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na pera na hindi ko balak hawakan. Ang aking kamay ay dahan-dahang napunta sa aking tiyan. Doon, sa gitna ng kamatayan at kawalan, ay may isang munting pintig na tila nagpapaalala sa akin na hindi pa tapos ang lahat. Napatingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na langit na tila nakikiramay sa aking pag-iisa. Paano ko palalakihin ang batang ito sa mundong nagnakaw na ng lahat sa akin? Paano ko itatago ang katotohanan na ang kanyang ama ay ang taong pumatay sa pangarap ng kanyang ina? Ganito na lang ba? Ang bawat hakbang ko ba pasulong ay palaging may kapalit na masakit na paalam? Umalis ka sa lungsod na ito kung gusto mo pang makitang buo ang iyong kinabukasan. Huwag kang magkakamaling magpakita muli sa amin, lalo na sa kasal ni Marco sa susunod na buwan. Ang boses ng abogado ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa kabaong. Nakatayo siya sa pintuan ng aking maliit na inuupahang silid, tila diring-diri na madikit ang kanyang mamahaling sapatos sa semento naming sahig. Sa aking mga kamay, yakap-yakap ko ang lumang barong Tagalog ni tatay, ang tanging gamit na hindi ko magawang bitawan. Ang amoy ng kanyang paboritong sabon ay unti-unti nang naglalaho. Tila ba pati ang kanyang alaala ay pilit na binubura ng malupit na tadhana. Wala na akong balak bumalik. Sagot ko habang hindi tumitingin sa kanya. Ang aking tinig ay parang isang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga sasakyan sa labas. Nakuha niyo na ang lahat sa akin. Ano pa ba ang gusto niyo? Ang katiyakan, Elena. Ang katiyakan na hindi ka magiging mantsa sa malinis na pangalan ng mga Consuelo. Dagdag ng abogado bago siya tumalikod at iniwan ang isang puting papel sa mesa. Isang kasunduan na nagsasabing kailanman ay hindi ako maghahabol o magsasalita laban sa kanila. Nang tuluyan na siyang makaalis, ang katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na kumot na dumiin sa aking dibdib. Biglang naramdaman ko ang isang matinding pagbaliktad ng aking sikmura. Mabilis akong napakapit sa gilid ng mesa. Ang aking mga daliri ay bumaon sa marupok na kahoy habang pilit kong nilalabanan ang pagkahilo. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala. Sa gitna ng aking panghihina, dahan-dahang gumapang ang aking kamay patungo sa aking puson. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Anong laking biro ng buhay, ang mga taong nandidiri sa aking pagkatao, ang mga taong tumawag sa aking pamilya na mga daga sa kanal, ay hindi alam na ang kanilang dugo ay nananalaytay na ngayon sa loob ng aking sinapupunan. Isang munting buhay na binuo sa gitna ng mga pangako ni Marco na nauwi sa wala. Dahan-dahan akong lumapit sa lumang maleta ni tatay. Sa pinakailalim nito, nakita ko ang isang munting notebook na may mga mantsa ng harina at mantika. Ito ang kanyang lihim na kayamanan, ang mga resipe ng bibingka at puto na naging buhay namin sa probinsya bago kami napadpad sa malupit na Maynila.
Ang bawat sulat kamay niya ay tila isang haplos na nagsasabing, Elena, lumaban ka. Gagawin ko ito para sa iyo, Tay. Gagawin ko ito para sa batang ito. Inubos ko ang huling oras ko sa pag-iimpake ng iilang pirasong damit at ang notebook ni tatay. Habang isinasara ko ang pinto ng aking silid, sa huling pagkakataon, hindi ko mapigilang lumingon sa malayo kung saan naroon ang mansyong dati ay inakala kong magiging tahanan ko. Ang mga ilaw doon ay nagniningning para sa darating na kasal ni Marco, habang ako ay papalayo patungo sa dilim. Sumakay ako sa bus patungo sa isang malayong lugar sa norte kung saan walang nakakakilala sa akin. Habang umaandar ang sasakyan, pinanood ko ang pagliit ng mga gusali ng lungsod. Ang bawat kilometrong layo ay tila isang hakbang patungo sa aking paglaya. Ngunit ang bawat hakbang din ay may kaakibat na takot. Paano ko itatago ang munting anghel na ito mula sa mga demonyong nagsuot ng ginto? Kaya ko bang maging sapat para sa kanya? Gayong ang tanging dala ko lamang ay isang notebook ng mga recipe at isang pusong puno ng mga pilat. Sa bawat paghinto ng bus, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan. Hanggang kailan ako tatakbo bago ako tuluyang makahanap ng lakas para bumangon? Ang amoy ng usok at nag-aalab na uling ang naging bagong pabango ko sa bawat madaling araw. Sa loob ng maliit na dampa sa isang liblib na baryo sa Pangasinan, natutunan kong makipagkaibigan sa init ng apoy habang ang buong mundo ay himbing pa sa pagkakaidlip. Ang mga kamay ko na dati ay nangarap humawak ng singsing na brilyante. Ngayon ay balot na ng kalyo at may mga bakas ng paso mula sa mainit na singaw ng palayok. Sa bawat paghalo ko ng gata at galapong, naaalala ko ang bawat salita ni Doña Consuelo. Ang bawat pag-ikot ng aking sandok ay tila isang panata na ang bawat butil ng pawis ko ay magiging pundasyon ng aking pagbangon. Hindi naging madali ang unang taon. Naalala ko ang gabi nang isilang ko ang aking anak sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang tanging liwanag ko noon ay isang aandap-andap na gasera, habang ang sakit ng panganganak ay tila 1,000 kutsilyong humahati sa aking katawan. Wala akong mahawakang kamay. Walang Marco na bumubulong ng pag-ibig. Ngunit nang marinig ko ang unang iyak ng aking sanggol, isang tinig na mas malakas pa sa kulog, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking kaluluwa. Angelo, bulong ko habang yakap ang munting anghel na tila isang himala sa gitna ng aking kahirapan. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa aking hintuturo, isang mahigpit na kapit na tila nagsasabing, "Laban tayo, nanay." Lumipas ang 5 taon na ang bawat sentimong kinikita ko mula sa pagtitinda ng bibingka at puto ay maingat kong itinatago sa isang lumang lata ng biskwit. May mga araw na tanging kanin at asin lamang ang pinaghahatiwan naming mag-ina. Ngunit sapat na ang makita kong busog at masaya si Angelo para makalimutan ko ang kumakalam kong sikmura. Ang aking munting negosyo sa tapat ng simbahan ay unti-unting nakilala. Sinasabi ng mga tao na ang aking mga kakanin ay may lasang nagpapaalala sa kanila ng tahanan. Isang tamis na may kasamang pagmamahal. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dahon ng saging, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng aking munting pwesto. Isang babaeng mukhang mayaman at elegante ang bumaba. Tila naliligaw sa aming payak na baryo. Kumuha siya ng isang piraso ng aking bibingka at dahan-dahang tinikman ito. Nanahimik ang paligid habang hinihintay ko ang kanyang reaksyon. Nang tumingin siya sa akin, nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata. "Sino ang nagturo sa iyo ng resepeng ito?" Tanong niya sa isang mahinahong boses na puno ng awtoridad. "Ito ang lasang matagal ko nang hinahanap. Ang lasang nawala na sa mga mamahaling hotel sa Maynila. Recipe po ito ng tatay ko." Simpleng sagot ko habang pinupunasan ng pawis sa aking noo gamit ang dulo ng aking apron. Inilabas niya ang kanyang business card
at inilapag ito sa ibabaw ng aking lamesang gawa sa kawayan. Ako si Mrs. Beatrice Say. Naghahanap ako ng supplier para sa aking mga restaurant sa lungsod. Gusto kong gawan mo ako ng 500 piraso sa darating na Sabado. At kung magugustuhan ito ng mga kliyente ko, pag-uusapan natin ang isang mas malaking kontrata. Napatulala ako sa card na hawak ko. 500 piraso? Iyon ay katumbas ng kikitain ko sa loob ng 2 buwan. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na may halong matinding pag-asa. Ngunit sa likod ng pagkakataong ito, isang anino ang muling sumagi sa aking isipan. Ang pagtanggap sa alok na ito ay nangangahulugan ng pagbabalik sa Maynila. Ang lugar kung saan iniwan ko ang aking dignidad at ang mga taong gustong pumatay sa aking pagkatao. Kaya ko na bang harapin ang lungsod na nagnakaw ng hininga ng aking ama? Handa na ba akong muling makita ang mga mukhang konsuelo sa bawat kanto ng aking tagumpay? O ang pagkakataong ito ay isang bitag lamang ng tadhana para muling subukin ang tibay ng aking mga pilat? 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang bawat segundo ay naging isang martilyo na humulma sa aking pagkatao mula sa pagiging isang marupok na luwad tungo sa isang matigas at nagniningning na diamante. Ang mga kamay ko na dati ay puno ng uling at sugat mula sa pagkayod sa bukid ay malinis na ngayon. Ang mga kuko ay maayos ang tabas, ngunit sa ilalim ng balat ay naroon pa rin ang mga kalyong nagsisilbing medalya ng aking pakikipagsapalaran. Hindi na ako si Elena, ang babaeng nakaluhod sa putikan habang pinagtatawanan ng mga mayayaman. Ngayon, ako na si Ellie, ang pangalang kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. Sa tulong ni Beatrice na naging higit pa sa isang kasosyo, kundi isang ina, ang munting notebook ng mga resipe ni tatay ay naging isang imperyo. Ang Ellie's Traditional Delights ay hindi na lamang isang pwesto sa tapat ng simbahan. Ito na ang pinakamalaking tsuya ng mga restaurant na naghahain ng pagkaing Pilipino sa buong Manila. "You look stunning, Ellie," puna ni Beatrice habang pumasok siya sa aking malawak na opisina sa pinakamataas na palapag ng aming gusali. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng awtoridad sa paligid. "Salamat, Beatrice. Pero alam mong hindi lang ang panlabas na anyo ang binago ng panahon sa akin." Sagot ko habang inaayos ang aking mamahaling blazer. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Ito na ay kasing talim ng isang punyal na nakatago sa loob ng isang sutlang tela. I know, at yan ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Seryosong dagdag niya bago inilapag ang isang makapal na folder sa aking lamesa. "The Consuelo Group is bleeding, Ellie. Ang kanilang mga investment sa real estate ay gumuho at ang kanilang mga utang sa bangko ay abot langit na. Desperado na sila." Naramdaman ko ang isang kakaibang init na gumapang sa aking dibdib. Hindi ito galit, kundi isang malamig at matamis na pananabik. Binuksan ko ang folder at nakita ang pamilyar na logo ng mga Consuelo. Ang kumpanyang dati ay tiningala ko bilang isang dambuhalang hindi matitibag. Ngayon ay tila isang gusali na kinakain na ng anay. "Sino ang nagpapatakbo ng kumpanya ngayon?" Tanong ko habang dahan-dahang hinahaplos ang mga dokumento. "Si Marco." Pero alam nating lahat na siya ay isang puppet lamang. Ang tunay na nasa likod ay ang kanyang ina, si Doña Consuelo. Pero kahit ang kanyang katusuhan ay hindi sapat para isalba ang kumpanya sa pagkakataong ito. Kailangan nila ng isang malaking investor para hindi sila tuluyang mabura sa mapa. Paliwanag ni Beatrice. Isang maikling katok ang narinig sa pintuan bago pumasok ang isang maliit na batang lalaki na may suot na uniforme ng isang prestihiyosong paaralan. "Mommy, I got a gold medal in math today!" Masayang sigaw ni Angelo habang tumatakbo patungo sa akin. Nang yakapin ko siya, tila lahat ng pagod at pait ng nakaraan ay naglalaho. Si Angelo ang aking lakas.
Ang kanyang mga mata ay eksaktong katulad ng kay Marco, ngunit ang kanyang puso ay akin, puno ng katapangan at dangal. Hinding-hindi ko papayagan na maranasan niya ang hirap na dinanas ko. Proud of you, my little diamond. Bulong ko sa kanyang tenga. Nang umalis si Angelo kasama ang kanyang yaya, muli kaming nagkatinginan ni Beatrice. They sent an official invitation, Ellie. Gusto nilang makipagkita sa bagong Queen of Filipino Cuisine para hingin ang iyong tulong. Hindi nila alam na ikaw ang babaeng itinapon nila sa lansangan 5 taon na ang nakalilipas. Sabi ni Beatrice na may halong hamon sa kanyang mga mata. Kinuha ko ang invitation card na kulay ginto. Ang bawat letra doon ay tila isang paanyaya sa isang sayaw ng paghihiganti. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang binabasa ang pangalan ni Marco at Doña Consuelo sa ibaba. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Hindi para saktan sila gamit ang dahas, kundi para ipakita sa kanila na ang daga sa kanal na hinamak nila ay siya na ngayong may hawak ng kanilang kapalaran. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking anak sa labas ng pintuan, isang maliit na kaba ang nananatili sa aking puso. Handa na ba akong harapin ang mga demonyo ng aking nakaraan nang hindi nawawala ang aking sarili sa proseso? O ang pagbabalik na ito ang magiging mitya ng isang mas malaking sunog na maaaring tumupok sa lahat ng aking pinaghirapan? Siguraduhin ninyong maayos ang inyong hitsura. Hindi tayo pwedeng magkamali sa harap ng may-ari ng Ellie's Traditional Delights. Ang babaeng iyon ang huling barahan natin para hindi tayo mabulid sa kahihiyan. Narinig ko ang boses ni Doña Consuelo mula sa kabilang panig ng aking pintuan. Ang boses na yon na dati ay nagpapatulo ng aking mga luha sa takot, ngayon ay himig ng isang taong desperado at nagmamakaawa sa tadhana. Nakatayo ako sa loob ng aking malawak na conference room. Pinapanood sila sa monitor ng aking security camera. Nakita ko si Marco na hindi mapakali. Inaayos ang kanyang kurbata habang ang kanyang pawis ay unti-unting namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang balat na dati ay mukhang laging sariwa, ngayon ay tila tuyot at puno ng pag-aalala. Inayos ko ang aking buhok at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ko sa makapal na karpet ay walang tunog. Ngunit sa loob ng aking dibdib, ang bawat tibok ng puso ko ay parang isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Nang bumukas ang pinto, ang lahat ng hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Good morning? Ang aking boses ay lumabas na malamig at puno ng awtoridad. Sabay na tumayo ang mag-ina. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Doña Consuelo. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking mamahaling puting suit, ang suot kong kwintas na gawa sa perlas, at ang aking mukha na puno ng kumpiyansa. Hindi niya ako nakilala. Paano niya nga ba makikilala ang babaeng duguan at basang-basa ng ulan? 5 taon na ang nakalilipas sa babaeng nasa harap niya ngayon na tila isang reyna. Madam Ellie, it is such an honor to finally meet the woman behind this empire. Wika ni Doña Consuelo sa kanyang pinakamatamis na Taglish, ang boses na ginagamit niya lamang sa mga taong sa tingin niya ay mas mataas sa kanya. I am Consuelo Consuelo and this is my son Marco. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngangiting hindi umabot sa aking mga mata. Please take a seat, sabi ko habang nauupo sa dulo ng mahabang lamesa. I heard your company is struggling at kailangan ninyo ng puhunan para maisalba ang inyong mga ari-arian mula sa bank foreclosure. Nakita ko ang panliliit ni Marco. Ang lalaking dati ay hindi makatingin sa akin dahil sa hiya sa kanyang ina. Ngayon ay hindi makatingin sa akin dahil sa bigat ng utang na loob na nais nilang hingin. We have a very solid plan, Madam Ellie. Singit ni Marco. Napansin ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inilalabas ang mga dokumento. Kailangan lang namin ng konting tulong para makabangon ang real estate business namin. Habang nagsasalita siya, tinitigan ko siya ng matagal.
Naalala ko ang gabi sa punerarya kung paano niya itinapon sa akin ang sobre ng pera. Ngayon, siya ang nasa posisyon ko noon. Isang taong handang ibenta ang kanyang dangal para sa pera. Bakit ko naman isusugal ang pera ko sa isang kumpanyang hindi marunong magpahalaga sa kanilang mga tauhan at mga kasosyo? Tanong ko sa isang malumanay, ngunit mapanirang tono. Saglit na napatigil si Doña Consuelo. "Oh, madam, we are very professional. We value loyalty and class above all else. Ang mga taong hindi namin kasundo noon ay, well, they just didn't belong to our world." Muntik na akong mapatawa sa kairituhan. Kahit nasa gitna na ng pagbagsak, ang kanyang pagiging matapobre ay hindi pa rin nawawala. Ngunit bago pa ako makasagot, lumapit si Marco para iabot ang isang folder. Ang aming mga daliri ay sandaling nagkadikit. Naramdaman ko ang kanyang bahagyang pagkislot, tila may isang kuryenteng dumaan sa kanyang buong katawan. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang paghinga ay bumilis. "Your eyes?" Bulong niya, na halos hindi narinig ng kanyang ina. Parang nakita ko na kayo dati." Tumaas ang aking kilay. Ipinatong ko ang aking baba sa aking magkakasalubong na mga daliri. "Marami ang nagsasabi niyan, Mr. Consuelo. Marahil ay dahil sa nakikita ninyo sa akin ang mga pagkakataong sinayang ninyo noon." Tumahimik ang buong silid. Ang tanging mararamdaman mo ay ang tensyong tila isang tali na unti-unting napapatid. Alam kong nagsisimula na silang magduda, ngunit ang kailangan ko ngayon ay hindi ang kanilang pagkilala, kundi ang kanilang lubos na pagkapit sa aking mga kamay bago ko sila tuluyang bitawan sa bangin. "I will consider your proposal," sabi ko habang tumatayo. Isang senyales na tapos na ang pulong. "But I want to visit your main office tomorrow. Gusto kong makita kung ano ang natitira sa inyong imperyo." Nang lumabas sila ng silid, naiwan akong nakatayo sa tabi ng bintana. Nakita ko silang nag-uusap sa baba. Tila may pinagtatalunan. Ngunit ang kumuha ng aking pansin ay nang lumingon si Marco pabalik sa aking gusali. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at isang hindi maipaliwanag na takot. Ganito na ba ang pakiramdam ng paniningil? Bakit sa kabila ng yaman at kapangyarihan ko ngayon, ay mayroon pa ring isang maliit na bahagi ng puso ko na tila hinahanap ang hustisya para sa batang Elena na namatay kasabay ng kanyang ama? Ang bukas ay hindi lamang isang business meeting. Ito ang simula ng kanilang katapusan. Ngunit handa na nga ba ako sa mga sekretong maaaring mabuksan kapag muli kong tinapakan ang lupang pinagmulan ng aking mga bangungot? Ang kasakiman ay madalas na nagbubulag-bulagan sa katotohanan. At sa pagkakataong ito, ang pamilya Consuelo ay mabilis na lumunok sa pain na aking inihanda. Nakatayo ako sa gitna ng kanilang opisina. Isang gusaling dati ay tinitingala ko bilang simbolo ng kapangyarihan. Ngunit ngayon ay tila isang kabaong na lamang na naghihintay na mailibing. Ang bawat sulok ay may amoy ng lumang papel at alikabok. Isang palatandaan na ang kanilang yaman ay unti-unti nang nauubos. "Madam Ellie, ito ang listahan ng aming mga ari-arian na maaari naming isama sa ating joint venture," wika ni Doña Consuelo habang inilalatag ang mga dokumento sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Tila nakakita siya ng isang anghel na magliligtas sa kanya mula sa impyerno ng pagkakautang. Ang mansyon namin sa Forbes Park, ang aming mga lupain sa Tagaytay, lahat ito ay handa naming itaya basta't pumasok ang iyong kapital. Tiningnan ko ang mga titulo ng lupa nang hindi man lang kumukurap. Ang bawat piraso ng papel na yon ay sumisimbolo sa dangal na kanilang ipinagmamalaki, ang dangal na ginamit nila para tapakan ako noon. "Napakalaki ng hinihingi ninyong puhunan, Doña Consuelo," sagot ko habang dahan-dahang pinapaikot ang aking ballpen sa aking mga daliri. 500 milyong piso ay hindi biro. Para maibigay ko yan,
Kailangan kong maging sigurado na ang bawat sentimo ko ay protektado. I want a security clause. Kung sakaling hindi maabot ang target profit sa loob ng 6 na buwan, ang lahat ng collaterals na ito ay automatikong malilipat sa pangalan ng aking kumpanya. Saglit na natahimik ang silid. Nakita ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ni Marco. Madam, 6 na buwan ay masyadong maikli. Singit niya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Tila may isang maliit na bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing mag-ingat. Baka pwedeng gawin nating 1 taon. Tumingin ako sa kanya ng diretso, isang tingin na puno ng mapanuyang hamon. Mr. Consuelo, ang pagkakataon ay hindi naghihintay sa mga taong mabagal. Kung wala kayong tiwala sa sarili ninyong kumpanya, bakit ako magtitiwala sa inyo? Maraming ibang kumpanya ang nagmamakaawa para sa aking atensyon. No, no! Marco, tumahimik ka! Bulyaw ni Doña Consuelo sa kanyang anak. Mabilis siyang bumaling sa akin na may pilit na ngiti. Madam Ellie, pasensya na sa anak ko. Siyempre payag kami. We are confident. Sa tulong mo, muling magiging numero 1 ang mga Consuelo. You are a godsend. Isang hulog ng langit para sa aming pamilya. Hulog ng langit. Muntik na akong mapangisi sa kaplastikan ng kanyang mga salita. Kung alam mo lang, Doña Consuelo, na ako ang bagyong lulunod sa inyong lahat. Pinirmahan nila ang kontrata nang walang pag-aalinlangan, bawat stroke ng panulat ay tila isang pako sa kanilang sariling kabaong. Sa bawat lagda, nararamdaman ko ang malamig na tagumpay na unti-unting bumabalot sa aking puso. Para ipagdiwang ang ating bagong pagsasama sa negosyo, simula ko habang kinukuha ang aking bag, nais ko kayong imbitahan sa isang hapunan sa aking tahanan bukas ng gabi. Gusto kong makita ninyo kung paano ko pinapatakbo ang aking buhay, gaya ng pagpapatakbo ko sa aking mga kumpanya. Naku, isang malaking karangalan. Masayang sagot ni Doña Consuelo. Siguradong magiging napaka-elegante ng gabi na yon. We will be there, Madam Ellie. Nang makalabas ako ng kanilang gusali, naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat. Ngunit sa loob ko ay nananatili ang isang nagyeyelong determinasyon. Ang bawat hakbang ko patungo sa aking sasakyan ay tila isang martsa ng tagumpay. Inilabas ko ang aking cellphone at tinawagan ng aking abogado. Ihanda mo na ang lahat ng papeles para sa foreclosure. Utos ko sa isang matatag na boses. Ang bitag ay nakasara na. Ang kailangan na lang natin ay hintayin silang pumasok sa loob ng aking bahay. Ngunit habang papalayo ang aking sasakyan, hindi ko mapigilang mapahawak sa aking dibdib. Ang hapunan bukas ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Doon nila makikita ang bunga ng kanilang kalupitan. Doon nila makikilala ang batang itinuring nilang basura. At higit sa lahat, doon ko susubukin kung kaya ko nangang harapin ang mukha ng lalaking dati ay naging mundo ko nang hindi nanginginig ang aking mga kamay. Paano kaya sila magre-responde kapag nakita nila ang marangyang buhay na binuo ko mula sa mga abo ng aking pighati? At handa na ba ako sa posibilidad na sa hapunang yon, ang mga sekretong matagal kong itinago ay maaaring sumabog sa aming mga mukha? Ang bawat sulok ng aking tahanan ay nagluningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituin na bumaba mula sa langit. Ang amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling insenso ay humalo sa bango ng mga pagkaing inihanda ko. Mga pagkaing hango sa mga resipe ni tatay, ngunit ngayon ay isineserbi sa mga plato na may gilid na ginto. Habang hinihintay ko ang pagdating ng mga Consuelo, tiningnan ko ang aking sarili sa malaking salamin. Ang suot kong itim na gown ay tila isang baluti, matigas at hindi matitinag, gaya ng pusong binuo ko sa loob ng 5 taon. Nang pumasok sina Doña Consuelo at Marco sa aking bulwagan, nakita ko ang kanilang mga mata na naglalakbay sa bawat marangyang kagamitan.
Ang pagkamangha sa kanilang mga mukha ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. Your home is exquisite, Madam Ellie. Very refined. Tunay ngang nasa tuktok ka na ng tagumpay. Wika ni Doña Consuelo habang hinahaplos ang malambot na tela ng aking sofa. Salamat, Doña Consuelo. Pinaghirapan ko ang bawat hibla ng bahay na ito. Itinayo ko ito mula sa mga bagay na inakala ng iba ay wala ng halaga. Sagot ko habang iginigiya sila sa hapagkainan. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Doña Consuelo ang magmayabang tungkol sa kanilang nakaraang kaluwalhatian. Nagsalita siya tungkol sa mga taong sa tingin niya ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. You know, Madam Ellie, sa mundong ito, kailangang marunong kang pumili ng pakikisamahan. Maraming mga ahas at mga daga na nagpapanggap na kauri natin. I have always been very careful with who I let into my circle. Ngumiti ako ng bahagya habang dahan-dahang hinihiwa ang aking pagkain. Ganoon po ba? Pero paano kung ang tinatawag ninyong daga ang siyang may hawak ng pusa sa leeg? Hindi ba't ang tunay na kapangyarihan ay wala sa apelyido, kundi sa kakayahang bumangon kapag tinapakan ka na ng lahat? Sandaling napatigil si Doña Consuelo, tila nakaramdam ng kurot sa aking mga salita. Ngunit bago pa siya makasagot, isang boses ng bata ang bumasag sa tensyon. Mommy, I finished my homework. Can I have some dessert? Pumasok si Angelo sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nakita ko ang biglang pagtahimik ni Marco. Ang kanyang baso ay muntik nang malaglag mula sa kanyang kamay habang nakatingin sa bata. Ang pagkakahawig ni Angelo kay Marco noong bata pa ito ay hindi maikakaila. Ang hubog ng ilong, ang kulay ng balat at ang paraan ng pagkurap ng mga mata. Sino ang batang ito? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Si Angelo, ang aking anak. Sagot ko habang pinapaupo ang bata sa tabi ko. Hinaplos ko ang kanyang buhok nang may buong pagmamahal. Siya ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Lumapit si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ni Angelo. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkagulat at pagtataka. Napakagwapong bata. Kamukhang kamukha niya ang aking apo kung sakaling nagkaroon ako ng apo sa isang babaeng kapantay ng aming antas. Wika niya, ang kanyang boses ay may halong pait at pilit na paghanga. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita niya ay tila isang paalala ng kanyang kalupitan. Ang kagandahan at talino ng isang bata ay wala sa kanyang pinagmulan, Doña Consuelo, kundi sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya. Sagot ko habang pinapanood si Angelo na dahan-dahang kumukuha ng isang maliit na piraso ng bibingka. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging mararamdaman ay ang bigat ng mga tingin ni Marco na hindi maalis kay Angelo. Nakita ko ang paglunok niya. Ang kanyang lalamunan ay gumagalaw sa tindi ng kaba. Ilang taon na siya, Madam Ellie? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay nanginginig, tila isang linyang malapit ng maputol. 5 taon. Maikli kong sagot. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Hinahayaan siyang lunurin ng katotohanang dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Ang 5 taon na yon ay ang parehong bilang ng taon mula nang iwan niya ako sa gitna ng ulan. Biglang napatayo si Marco. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang matalim na ingay sa pagtama sa sahig. Isang tunog na nagpabaling sa atensyon ng lahat sa kanya. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay bumaba sa aking kanang kamay na nakapatong sa lamesa. Doon, sa ilalim ng liwanag ng chandelier,
ay kitang-kita ang isang maliit at maputing pilat, ang bakas ng paso mula sa mainit na uling noong huling gabi namin sa probinsya. Elena, ang bulong niya ay tila isang hanging nagmula sa nakaraan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagkilala. Ikaw nga, ikaw si Elena. Naramdaman ko ang pagtigil ng mundo. Ang mukha ni Doña Consuelo ay nabalot ng matinding kalituhan at unti-unting napalitan ng kilabot. Anong sinasabi mo, Marco? Anong Elena? Ang babaeng iyon ay matagal nang naglaho sa kanal. Sigaw ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay nawawalan na ng kapangyarihan. Hindi ko sila sinagot. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang aking napkin at pinunasan ang munting dumi sa gilid ng labi ni Angelo. Ang bata ay tumingin sa akin ng may pagtataka. "Mommy, why is the man crying?" Tanong ni Angelo sa kanyang malambing na boses. Ito ang aking golden moment. Ngumiti ako kay Angelo, isang nangiting puno ng pait, ngunit puno rin ng tagumpay. "Huwag kang mag-alala, anak." Naalala lang niya ang isang bagay na itinapon niya noon, na ngayon ay hindi na niya kailanman muling mahahawakan. Tumingala ako at hinarap ang 2 taong sumira sa aking buhay. Ang aking mga mata ay tila 2 nagbabagang uling sa gitna ng malamig na gabi. Doña Consuelo, Mr. Marco Consuelo, welcome to my home. Ngayong alam niyo na kung sino ako. Marahil ay mas magiging masarap ang ating panghimagas dahil ang bawat subo ninyo ay may lasa ng bawat luhang pinatulo ko dahil sa inyo. Ang mukha ni Doña Consuelo ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang kamay ay napakapit sa kanyang dibdib. Tila nahihirapang huminga sa gitna ng katotohanang ang babaeng hinihingan niya ng tulong ay ang babaeng binalasubas niya. Hindi ito maaari. Isang panaginip lang ito, bulong niya sa sarili. Hindi ito panaginip, Doña Consuelo. Ito ang inyong katarungan. Ang aking boses ay pumailan lang sa buong silid, kasing lamig ng kamatayan. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, isang malakas na katok ang narinig sa pintuan ng aking bahay. Pumasok ang aking personal na assistant na may dalang isang itim na folder. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang bagong uri ng tensyon sa silid. "Madam Ellie, ang bangko ay nagpadala na ng pinal na abiso," ulat niya. "Ang foreclosure ng lahat ng ari-arian ng mga Consuelo ay sisimulan na sa loob ng 1 oras dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng ating kontrata." Napatingin si Marco sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamakaawa at matinding sakit. "Elena, please, ang anak natin, gawin mo ito para sa anak natin." Ngumiti ako, isang matalim na ngiti na tila isang huling hatol. Ang anak ko ay walang ama, Marco. Patay na ang lalaking mahal ko, kasabay ng pagkamatay ng aking tatay sa gitna ng ulan. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa amin. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim. Tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ganito na ba ang dulo ng kanilang tore ng kasinungalingan? At sa huling pagkakataon, habang tinitingnan ko ang pagkawasak sa kanilang mga mata, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Sapat na ba ang makita silang walang-wala para mapunan ng butas sa aking puso? O ang tunay na pagbangon ay magsisimula lamang kapag tuluyan ko na silang ibinaon sa limot? Akala niyo ba ay matatapos ang lahat sa isang pirasong papel? Hindi niyo kilala kung sino ang kinalaban niyo, Elena. Kami ang mga Consuelo. Hinding-hindi mo kami mapapabagsak ng ganyan-ganyan lang. Ang boses ni Doña Consuelo ay pumiyok sa tindi ng kanyang galit. Isang tunog na tila isang naghihingalong ibon na pilit pang lumilipad sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga dambuhalang brilyante, ay nanginginig na ngayon habang nakakapit sa gilid ng aking lamesang gawa sa matibay na nara. Ang bawat hiyas sa kanyang daliri ay tila nawalan na ng kislap sa harap ng katotohanang
Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay gumuho na sa loob lamang ng isang gabi. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking tindig ay matuwid at walang bakas ng takot. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may pagmamakaawa. Ngayon ay puno na lamang ng pait na awa. Ang tore ninyo ay itinayo sa buhangin ng kasinungalingan at pang-aapi, Doña Consuelo. Kaya huwag kayong magtaka kung sa isang ihip ng hangin ay bigla itong maglaho. Ang aking boses ay kalmado. Bawat salita ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumabalot sa init ng kanilang galit. Elena, please, pakinggan mo muna ako, wika ni Marco. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pighati, na tila isang instrumento na napigtas na ang lahat ng kwerdas. Humakbang siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa aking mukha na tila naghahanap ng kahit maliit na bahagi ng babaeng minahal niya noon. Gagawin ko ang lahat. Isusuko ko ang lahat. Basta't huwag mo lang kaming itapon sa kalsada. May anak tayo, Elena. Isipin mo si Angelo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tunog na walang bahid ng saya. Ngayon ay naalala mo ang iyong anak? Noong itinapon niyo ako sa ulan, noong namatay ang aking tatay dahil sa inyong kalupitan, naisip mo ba ang batang ito? Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking paghinga. Si Angelo ay hindi Consuelo. Siya ay anak ni Elena, ang babaeng pinatay ninyo 5 taon na ang nakalilipas. Napatigil ang lahat nang pumasok muli ang aking assistant. Ang kanyang mukha ay seryoso, habang may dalang isa pang folder. Inilapag niya ito sa gitna ng hapagkainan, sa tabi ng mga pagkaing hindi na nila kayang lunukin. Madam Ellie, ang audit team ay tapos na. Nakita nila ang lahat ng ebidensya ng malakihang embezzlement mula sa Consuelo Foundation. Ang pondo para sa mga bata sa lansangan ay ginamit ni Doña Consuelo para pambayad sa kanyang mga utang sa kasino at luho sa ibang bansa. Ang mukha ni Doña Consuelo ay naging kasing puti ng telang nakatakip sa aming lamesa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapagsalita sa tindi ng kilabot. Ang ebidensyang ito, ang huling pako sa kanyang kabaong. Hindi lamang sila mawawalan ng yaman, mawawalan din sila ng kalayaan. Sa gitna ng katahimikan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang matapang at mapagmataas na Doña Consuelo ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng kanyang pagluhod sa sahig ay tila isang pagguho ng isang dambuhalang pader. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa tindi ng kanyang pag-iyak na walang tunog. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo kami. Bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Huwag mong hayaang mabulok ako sa kulungan. Ako na ang nagmamakaawa. Ako na ang nakaluhod sa harap mo. Tiningnan ko siya mula sa itaas, ang eksaktong posisyon niya noong huling gabi naming nagkita sa kanilang mansyon. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang patak ng asidong tumatagos sa aking kaluluwa. Gusto ko sanang matuwa. Gusto ko sanang maramdaman ang saya ng tagumpay, ngunit ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na pagkapagod. Ang pagluhod ninyo ay hindi kayang ibalik ang buhay ng aking ama, Doña Consuelo, sabi ko habang tumatalikod at kinuha ang kamay ni Angelo. At ang inyong mga luha ay hindi kayang hugasan ang dumi ng inyong mga kasalanan. Ang batas na ang humusga sa inyo, gaya ng paghusga ninyo sa akin noon. Inalalaya ng mga security guards ang mag-ina palabas ng aking tahanan. Habang naglalakad sila palayo, pinanood ko ang kanilang mga anino na unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang basang-basa at nilalamig. Nabalik lamang ang aking diwa nang maramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Angelo sa aking binti. Mommy,
Is it over now? Are they gone? Tanong niya sa kanyang malambing na tinig. Humarap ako sa kanya at binuhat siya. Isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Oh anak, wala na sila. Tayo na lang uli. Akala ko ay tapos na ang lahat sa gabing ito. Akala ko ay makakatulog na ako ng mahimbing. Ngunit habang tinitingnan ko ang folder na naiwan sa lamesa, nakita ko ang isang maliit na sulat na nakadikit sa pinakahuling pahina. Isang pangalan na matagal ko nang kinalimutan. Isang tao mula sa aking nakaraan na hindi ko akalaing muli kong makakaharap sa gitna ng aking tagumpay. Sino ang taong ito na nagpadala ng ebidensya laban sa mga konsuelo? At ano ang kapalit na hihingin niya sa akin ngayong hawak ko na ang lahat? Nakahawak pa rin ang aking mga daliri sa gilid ng itim na folder, habang ang aking paningin ay nakapako sa isang pangalang hindi ko inakalang muling magpapakita sa ganitong pagkakataon. Gabriel. Ang matapat na abogado ni tatay noon, ang taong huling nakita kong lumalaban para sa aming maliit na piraso ng lupa bago kami tuluyang nilamon ng kapangyarihan ng mga konsuelo. Ang piraso ng papel na ito ay hindi lamang ebidensya. Ito ay isang liham ng katarungan na 5 taon nang naghihintay na mabuksan. Sa labas ng aking mansyon, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng mga sumasayaw na ilaw na asul at pula, na tumatalbog sa mga basang dahon ng mga halaman at sa makintab na semento ng kalsada. Walang naririnig na anumang tunog ng sirena, ngunit ang bawat pag-ikot ng mga ilaw na yon ay tila isang babala na ang oras ng paghuhukom ay narito na. Nakita ko ang 2 opisyal ng batas na dahan-dahang pumasok sa aking bakuran. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Madam Ellie, handa na po ang lahat. Wika ng aking assistant sa isang mahinang tinig. Humarap ako sa mag-inang Consuelo na ngayon ay tila mga basang sisiw sa gitna ng marangyang silid. Si Doña Consuelo ay pilit na tumatayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa malambot na kandila na unti-unting natutunaw. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na ngayon, at ang kanyang mukha ay nabahira ng mga linyang dulot ng matinding takot at pait. Elena, huwag! Pamilya tayo! Isipin mo ang dangal ng pangalan nating lahat. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang gasgas na plaka, desperado at puno ng puot kahit sa gitna ng kanyang pagbagsak. Isang malaking pagkakamali ito. Pagsisisihan mo ang pagtrato sa akin ng ganito. Tumingin ako sa kanya nang walang anumang emosyon sa aking mga mata. Ang dangal ay hindi isang damit na isinusuot, Doña Consuelo. Ito ay isang bagay na pinaghihirapan at iniingatan. Matagal niyo na itong itinapon, kasabay ng pagtapon ninyo sa dangal ng aking ama. Sagot ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila isang mabigat na bigwas sa kanyang pagkatao. Hindi ako ang sumisira sa inyo. Ang inyong sariling mga kamay ang humukay ng libingan na inyong kinalalagyan ngayon. Lumingon ang matanda kay Marco na tila isang estatwa sa tabi ng bintana. Marco, do something! Anak kita, ipagtanggol mo ako. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay tila isang hangin na walang patutunguhan. Marco dahan-dahang humarap. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagsisisi na wala ng puwang sa aking puso. Humakbang siya palapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaabot ang aking palad, ngunit mabilis ko itong inilayo. Elena, alam kong wala akong karapatan, pero ang bata, si Angelo, wag mo siyang hayaang lumaki na ang kanyang lola at ama ay nasa likod ng rehas. Parang awa mo na. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hiling, basag at puno ng pighati. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo, Marco. Noong kailangan ko ng ama para sa kanya,
Nasaan ka? Noong kailangan ko ng asawa na poprotekta sa akin, nasaan ka? Pinili mo ang ginto kaysa sa amin. Ngayon, hayaan mong ang gintong iyon ang magsilbing rehas sa inyong bilangguan. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis at hinawakan ang braso ni Doña Consuelo. Isang matinis na sigaw ng pagtutol ang kumawala sa kanyang lalamunan, ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa tindi ng kanyang galit at kahihiyan. Pinanood ko silang mailabas ng aking tahanan. Ang kanilang mga anino ay unti-unting lumiliit habang isinasakay sila sa sasakyan. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila isang tinik na nabubunot sa aking puso. Ngunit bakit tila meron pa ring nananatiling hapdi? Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin ko ang isang anino sa may pintuan ng aking hardin. Isang lalaking nakasuot ng simpleng barong, may hawak na lumang briefcase at may mga matang puno ng karunungan at pagtanda. Si Gabriel, ang taong nagpadala ng lahat ng ebidensya. Matagal na panahon na ang lumipas, Elena. Wika niya sa isang malumanay na boses. Lumapit siya at tumingin sa paligid ng aking mansyon. Nagawa mo ang hindi ko nagawa noon. Nabigyan mo ng hustisya ang iyong ama. Attorney Gabriel, bakit ngayon lang? Tanong ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyong pilit kong itinatago. Dahil ang katarungan ay parang isang binhi, Elena. Kailangan nito ng tamang panahon para tumubo. At kailangan nito ng isang taong may sapat na lakas para anihin ito. Sagot niya habang iniaabot sa akin ang isang huling sobre. May isa pa akong lihim na dapat mong malaman. Isang lihim na itinago ni Marco sa loob ng 5 taon. Isang bagay na maaaring magpabago sa tingin mo sa lahat ng nangyari. Nanginig ang aking mga kamay habang kinukuha ang sobre. Ano pa bang katotohanan ang kayang durugin ng aking puso? Sa gitna ng aking tagumpay, tila may isang malaking bagyo na namumuo sa dulo ng aking paningin. Ang katarungan ba ay tunay na nagpapalaya o isa lamang itong mas malalim na uri ng pagkakagapos? Habang binubuksan ko ang sobre, isang pamilyar na amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ang bumalot sa aking pandinig. Ang unang pangungusap na nabasa ko ay tila isang kidlat na tumama sa aking buong pagkatao. Hindi pa pala tapos ang lahat. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang sa loob ng aking sariling puso. Dahan-dahan kong binuklat ang lumang papel. Ang bawat tupi nito ay tila isang sugat na pilit binubuksan sa aking alaala. Ang sulat kamay ay pamilyar, mga letrang medyo mabuhay, ngunit puno ng pag-iingat. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng aking lampara, ang bawat salita ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Elena, patawarin mo ako kung hanggang dito na lang ang kaya kong gawin. Ibinenta ko na ang huling ari-ariang nakapangalan sa akin para mabayaran ang utang ng iyong ama sa ospital at ang kanyang huling hantungan. Hindi ko ito masabi sa iyo dahil natatakot ako sa maaring gawin ni Mama kung malalaman niyang tinutulungan pa kita. Pinagbantaan niya ang buhay mo at ng magiging anak natin kung hindi ako lalayo. Duwag ako, Elena. Duwag ako dahil hindi ko kayang kalabanin ang sarili kong dugo. Pero sana ay malaman mong hinding-hindi ko kayo kinalimutan. Isang mahabang pagpapakawala ng hininga ang kumawala sa aking dibdib. Isang buntong hiningang tila may kasamang mga piraso ng aking puso. Ang papel ay nabasa ng isang patak ng luha, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang lahat ng puot na dinala ko sa loob ng 5 taon ay may kaakibat na isang masakit na sakripisyo. Ngunit hindi nito nababago ang katotohanan. Iniwan niya kami. Pinili niya ang katahimikan kaysa sa katapangan. Kinaumagahan, nagpa siya akong pumunta sa himpilan ng pulisya. Hindi dahil sa nais ko silang iligtas, kundi dahil kailangan kong tuldukan ang lahat ng tanong sa aking isipan. Sa loob ng malamig na silid na may mga rehas na bakal, nakita ko si Marco.
Wala na ang mamahaling tuksido, wala na ang ayos ng buhok. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, at ang kanyang paningin ay nakapako sa semento. Marco! Tawag ko sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay lumalim at ang kanyang balat ay tila nawalan ng sigla. Nang makita niya ako, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dumating ka. Nabasa ko ang sulat, sabi ko habang inilalapag ang papel sa lamesang namamagitan sa amin. Bakit ngayon mo lang hinayaang malaman ko? Bakit hinayaan mong isipin kong wala kang ginawa? Dahil kahit anong gawin ko, Elena, hindi ko na maibabalik ang tatay mo. Ang pera ay hindi kabayaran sa buhay. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Gusto kong kamuhian mo ako. Dahil sa ganoong paraan, alam kong mas madali kang makakalimot, mas madali kang makakaalis sa mundong ito na punong-puno ng dumi. Ito ang aking golden moment. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Ngunit hindi para humawak ng mahigpit, kundi para lamang damhin ang huling koneksyon namin bilang mga tao. Nakita ko ang isang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, hindi ko na nakita ang kaaway. Nakita ko ang isang taong nabilanggo sa sarili niyang kahinaan bago pa man siya mabilanggo sa likod ng rehas. Pinapatawad na kita, Marco. Ang aking boses ay malinaw at payapa. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ang anak ko ay kailangang magkaroon ng isang ina na ang puso ay hindi puno ng lason. Pinapatawad kita para sa aking sariling katahimikan. Nanginig ang balikat ni Marco sa matinding pag-iyak. Salamat, Elena. Salamat. Pero si Mama, ang lahat ng ito, mawawala na ang lahat sa amin. Ang lahat ng kinuha ninyo, nang hindi patas, ay kailangan lamang bumalik sa nararapat. Sagot ko habang tumatayo. Tutulungan ko ang mga abogado mo na makakuha ng mas magaang na parusa para sa'yo dahil sa ebidensya ng pagtatangka mong tumulong noon. Pero ang Donya, siya ang dapat humarap sa katarungang matagal na niyang iniiwasan. Habang papalabas ako ng himpilan, naramdaman ko ang sikat ng araw sa aking mukha. Mas masarap na ang bawat paghinga ko ngayon. Tila ba ang hanging pumapasok sa aking mga baga ay wala na ring kasamang bigat ng nakaraan. Ang sikat ng araw na tumatama sa aking mukha ay hindi na kasing hapdi ng dati. Ito ay tila isang malambot na paghaplos ng tadhana. Isang pagbabasbas na ang bagyo ay tuluyan na ngang lumipas. Sa bawat hakbang ko palayo, sa himpilan ng pulisya, nararamdaman ko ang dahan-dahang pagpigtas ng mga kadenang matagal na gumapos sa aking kaluluwa. Narinig ko ang dahan-dahang pagsasara ng mabigat na pintong bakal sa aking likuran. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata. Hindi ko na nilingon ang gusaling iyon. Ang bawat anino sa loob ng rehas ay bahagi na lamang ng isang alaala na wala ng kapangyarihan sa aking kasalukuyan. Sumakay ako sa aking sasakyan at dinala ang aking sarili sa isang lugar na matagal ko nang hindi napupuntahan, ang sementeryo kung saan nahihimlay si tatay. Ang damo sa paligid ng kanyang puntod ay maayos at luntian at ang puting marmol ay nagniningning sa ilalim ng tanghaling tapat. Inilapag ko ang isang pumpon ng sariwang bulaklak at dahan-dahang naupo sa tabi nito. Tay, tapos na po. Bulong ko habang hinahaplos ang nakaukit na pangalan niya. Nakuha na natin ang katarungan. Ang bawat luhang pumatak noon, ngayon ay naging pundasyon na ng ating bagong buhay. Hindi na tayo muling luluhod sa harap ng sinuman. Naramdaman ko ang isang malumanay na ihip ng hangin na tila isang yakap mula sa langit. Sa sandaling iyon, alam kong payapa na siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong payapa na rin ako. Ang tagumpay ko ay hindi na susukat
sa dami ng perang nasa bangko ko o sa lawak ng aking kumpanya, kundi sa kakayahan kong tumayo rito nang walang halong puot sa aking puso. Bago ako umalis, dumaan ako sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada para bumili ng Angelo's favorite na merienda. Habang naglalakad ako pabalik sa sasakyan, nakita ko ang aking sarili sa refleksyon ng isang bintana. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Elena na basang-basa ng ulan at punong-puno ng takot. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay isang reyna ng sarili niyang buhay, isang diamanteng pinatibay ng init ng pagsubok. Nabalik ang aking atensyon sa aking cellphone nang magpadala ng mensahe ang aking assistant. Ang hatol kay Doña Consuelo ay pinalna. Habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga krimeng pandarambong at panloloko. Habang binabasa ko ito, wala akong naramdamang tuwa, kundi isang malalim na katahimikan. Ang hustisya ay hindi palaging matamis. Kung minsan, ito ay isa lamang malinis na hangganan. Pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong ako ni Angelo na may dalang isang drawing. "Mommy, look, I drew our new house. It has a big garden for Grandpa's flowers." Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang buhok ay tila isang gamot sa lahat ng aking pagod. "It's beautiful, anak. At sa garden na yan, magtatanim tayo ng mga pangarap na hinding-hindi na muling masisira ng kahit anong bagyo." Habang nakatingin ako sa malayo, kung saan ang langit ay unti-unting nagiging kulay ube at ginto sa paglubog ng araw, alam kong handa na ako. Handa na akong isara ang aklat na ito at magsimulang magsulat ng panibagong kwento. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Ngunit bago ko tuluyang iwan ang huling pahina, may isang munting alinlangan pa ring bumubulong sa likod ng aking isipan. Ang pagpapatawad ba kay Marco ay sapat na para tuluyang mabura ang kanyang anino sa buhay ni Angelo? O ang nakaraan ay sadyang parang isang pilat, hindi na masakit, pero habambuhay na paalala kung saan tayo nanggaling? Nagniningning ang buong bulwagan ng bagong tayong Don Teodoro Culinary Center, isang institusyong itinayo ko para sa mga kabataang nagnanais matuto ng sining ng pagluluto, ngunit walang sapat na kakayahan sa buhay. Ang bango ng sariwang sampaggita ay humahalimuyak sa hangin, humahalo sa pamilyar at matamis na amoy ng bagong luto na bibingka na isineserbi sa mga bisita. Habang pinagmamasdan ko ang malaking portrait ni tatay na nakasabit sa gitna ng selyo, naramdaman ko ang isang malalim na kurot ng saya sa aking puso. Hindi na ito ang sakit ng pangungulila, kundi ang tamis ng isang pangakong natupad. "Mommy, everyone is waiting for your speech." Tawag sa akin ni Angelo. Humarap ako sa aking anak. 10 taong gulang na siya ngayon, matangkad, at may mga matang puno ng talino at kabutihan. Sa kanyang suot na barong Tagalog, nakikita ko ang anino ng pagkatao ni tatay, ang pagiging mapagpakumbaba sa gitna ng tagumpay. Inayos ko ang kanyang kurbata at hinalikan siya sa noo, isang tahimik na panata na hinding-hindi ko hahayaang maranasan niya ang dilim na pinagdaanan ko. Sa isang sulok ng aking isipan, sumagi ang balita tungkol sa mga taong naging bahagi ng aking masakit na nakaraan. Si Doña Consuelo ay nananatili sa loob ng malamig na pader ng bilangguan. Ang kanyang mga alahas ay matagal nang naisubasta, at ang kanyang pangalang dati ay kinatatakutan ay isa na lamang babala tungkol sa kapalarang naghihintay sa mga taong ang puso ay binalot ng kasakiman. Si Marco naman ay namumuhay ng payak sa isang malayong lalawigan. Nagtatrabaho sa isang maliit na bukid para bayaran ang mga natitirang utang ng kanilang pamilya. Hindi ko siya pinagdamutan ng pagkakataong makita si Angelo mula sa malayo. Ngunit malinaw ang aming hangganan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Lumakad ako patungo sa podium
Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makintab na sahig ay may tunog ng tiwala at katatagan. Ang lahat ng mata ng mga tinitingalang tao sa lipunan ay nakatuon sa akin, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng sarili kong kapalaran. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng inyong narating, kundi sa lalim ng inyong pinanggalingan bago kayo muling bumangon. Simula ko, ang aking boses ay malinaw at pumapailan lang sa buong bulwagan. Ang bawat sugat at pilat na dala natin ay hindi kapintasan, kundi mga medalya ng ating pakikipaglaban. Ako ay isang diamanteng hinulma ng matinding init ng pagsubok at sa gabing ito, ibinabahagi ko ang liwanag na ito sa inyong lahat. Pagkatapos ng aking talumpati, lumabas ako sa balkonahe ng gusali para damhin ang hanging gabi. Ang Manila ay nagniningning sa ibaba, tila isang dagat ng mga pangarap na patuloy na nag-aalab. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking palad. Si Gabriel iyon ang aking matapat na kaibigan at kasangga na nanatili sa aking tabi sa bawat hakbang ng aking paghilom. Walang kailangang sabihin, ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng paggalang at isang uri ng pagmamahal na hindi nangangailangan ng pagmamadali. Handa ka na ba para sa bukas, Ellie? Tanong niya sa isang malumanay na tinig. Tumingala ako sa malawak na langit, kung saan ang mga bituin ay tila nakangiti sa akin. Wala na ang takot, wala na ang hapdi. Ang Elena na laging tumatakbo mula sa ulan ay wala na. Ang natira ay isang babaeng marunong nang sumayaw sa gitna ng kahit anong bagyo. Handang-handa na, sagot ko habang nakangiti. Dahil sa wakas, ang aking kwento ay hindi na tungkol sa kung paano ako sinaktan, kundi kung paano ako muling isinilang. Ang luha ng kahapon ay tuluyan ng naging diamante ng aking bukas. Ang katarungan ay nakamit na, ang kapayapaan ay nahanap na, at ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig sa sarili at sa pamilya, ang siyang naging huling hantungan ng aking mahabang paglalakbay.